Major Casilla, magandang tanghali po sa inyo, sir. Hello po, magandang tanghali po. Major, alam niyo na po itong reason kung ba't kami napatawag sa inyo, Major, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ano na po ang ginawa niyong aksyon laban dito kay Kapitan in terms of doon po sa pag-handle niya dito sa PWD at hawak-hawak niya yung kanyang baril habang minamanhandle niya ito pong pobreng PWD? Hello po, sir. Hello po. Ano po yung ginawang aksyon ng ating kapulisan dyan dito po sa ginawa ni Kapitan laban sa isang walang kanlaban-labang pobreng PWD, Major? Hello, sir. Magandang tanghali po, sir. Okay, sige, baka hindi tayo napapakinggan ni Major. Call Major again and then tawagan natin yung Mayor kasi may balita tayo na ituloy kamag-anak ng Mayor. Sa pagkakakwento po ng anak ninyo, bakit ho siya ginanito, ni Chairman? Ang hindi po namin siya naintindihan yung sinasabi niya kasi hindi po siya nakasalita eh. Okay, PWD2, ano pong kapansanan ng inyong anak? Bakit ho siya nadeklarang PWD, Person with PP. Disability? PP po At siya. bingi. Okay. Ano pong naging kasalanan niya kay Chairman at ganito na lang po ang ginawa nitong Chairman? Ang tinanong ko po yung mga kasamahan yung mga nagtatrabaho sa restaurant. Ang sinasabi rin ng chairman, tinex siya ng mga kalaswaan ng Pepe. Ano pong kalasuan? Ang ginawa ng anak kong panganay, tinignan yung cellphone ng anak anak ko, niyo, Pepe, at tinatanong kung ano yung tinex. Binuklat. Ayun ang nakita rin yung I love you, Morley. Hindi rin makapaniwala kami, yung pati yung anak ko, kung yun lang, bakit siya bubugbugin ng ganun kagrabe? Tinatanong namin pilit kung meron siyang dinilit. Wala daw, sabi niya. Ano po nakalagay lang doon? I love you, I love you, Morley. Morley. Sinabihan niya si Chairman. Okay, yun lang. Nag-away daw sila mag-asawa dahil sa text na yun. Kaya daw mainit ang ulo. Okay. So, nag-text itong anak nyo kay Chairman, I love you, Morley. So, nabasa ng misis ni Chairman. So, akala babae. Malamang ganun, nag-away daw Babae sila. ni Chairman. So, inaway-away. Siguro si Chairman under desire. Inaway-away itong si Chairman na misis. So, binalikan ni Chairman itong si Rolando. Alam ba ni Chairman na PWD itong... Alam, ito yung pupunta roon, sir. May nagkwento sa akin ng mga, lalo na yung mga kasamahan niya, mga waiter doon. Nagbibiroan dahil binubos ka nila kasi pipi naman ho, sir. Eh. Ano pong trabaho niya sa restaurant? Nagwawasing ng mga pinggan. Dishwasher. Dishwasher. Okay, so naghuhugas siya ng pinggan pagkatapos. Doon siya kinuha sa guhugas. Okay. Kaya sa ang kwento mo nga sa akin. ng May mga testigo nakita, ah? Marami. Okay. Ang swerte ng anak kong pipi, doon sa hugasan ng pinggan, wala CCTV. Hinila niya sa maraming hinilabas niya sa maraming So, tao. saan po nangyari yun? Sa restaurant? Sa restaurant. Okay, so hinila doon sa lugar na may CCTV. Hindi niya alam yun. Nakainom, may lasing eh. Ayun, swerte na lang at may Swerte, CCTV. oo. Okay, ano po yung mga sinabi ng mga testigo na pag-usapan ng chairman? Kasi walang audio yung, yung CCTV. Yung habang sinasaktan po yung anak ninyo, ano ang pinagsasabi ni chairman at ano pinagsasabi ng anak nyo? Wala namang ginagawa Nung mangyari po yung pananakit. Umiyak na ako, tsaka nagmakaawa lang sa kanya. Nakaganyan daw, nakaluhod eh. Ano yung pinagsasabi ni chairman habang pinapalo niya, tinatadyakan, tinututukan yung... Wala na yata. Wala po kami yun po sa mga nakakita. Okay. Noong dumating po ako, tinanong ko po sa may-ari, bakit di naman kayo tumawag ng pulis? Eh, lapit-lapit lang sa pulis. Totoo. 400 to 500 meters lang po. So, walang tumakbo na Meron no, staff tumakbo sila. sa police station? Tatlong beses po silang nagtawag ng pulis para mapigil. Hindi po numerescue yung pulis. Nung nalamang si Cap Morley, yung nambubugbog. Walang rumisponde na police. opo. Anong araw po nangyari ulit yung insidente? Thursday po, September 23. Thursday, September. 26. Anong oras po? 10:30 p.m. Anong pangalan po ng istasyon na, San Isidro Police Station. ano to, main police station? Yes po. Ganito kasi sir, kung pumunta kayo dito on the 27, pasok pa sa reglementary period, na-aresto natin to sa visa po ng CCTV. Pinatuturo pina-extra yung bata. Hospital muna namin. Okay, nasaan po yung bata? Kumusta Sa na po? bahay na Sabay po, pa nagpapagaling. nagpapahinog pa ho. Hindi ba lumalapit si chairman para... Wala pong kampo ni Chairman na ito. Wala. Ano po. So wala lang. Wala po, parang wala. Alam niya na may CCTV. Pati pulis, Sigurado wala lang po sa alam. pulis eh. Pati pulis wala. Sabi ng pulis, sa isang anak kong babae na naghihingi ng CCTV. ng report, below the belt daw ang ginawa ng anak ko. Regardless kung below the belt yung ginawa ng anak ninyo na nag-I Kaya love daw you siya. nagalit si kapitan. Regardless, sir. Unang-una, yung anak niyo po is PWD. Dapat hindi niya pinatulan. At siya'y nakakatanda. Siya po'y barangay chairman, ama ng barangay. Hindi siya pumatol. Now, pangalawa, granting, halimbawa, talagang maling-maling anak niyo at malaswa. At sabihin na natin, for the sake of argument, hindi po PWD ang anak niyo. Hindi pa rin dapat ganun katindi ang sinapit na balik ni chairman doon sa kinagalitan niyang tao. Yung bang pagtutok ng baril, maling-mali na po yun. Habang pinapalo niya itong
anak nyo na may hawak ng baril, pwedeng pumutok yun eh. Ang baril po ginagamit pang self-defense. Hindi po ginagamit na para panakot at pananakit. May history po si Kap na ganyan. Nasuspindi na po siya sa serbisyo dahil nambugbog at nanutok din po ng baril. At pag Okay. po nalalasing, ganun po ginagawa niya. O, ba't binoboto pa rin ng mga taga Nueva Ecija? Ayun po. Ano pong barangay niya? Alua. Dito ako na naiwagaan at the same time, kumukulo talagang dugo ko ngayon. Pumunta sa police kanyo yung mga staff ng restaurant, humingi ng saklolo para awatin si chairman. Nung malaman na si chairman yon, yung mga police, Walang aksyon. Wala pong aksyon. sure po kayo dyan. Thrice po, 3 beses po Pero sila. may pumunta rin. Pang 4th time na pagsundo. Hindi naresto si chairman. Hindi po. Hindi maawat May eh. video po na ganun. Hindi maabot, pati mga police, hindi maabot. So may video tayo. Mayroon po. Ang umawat lang, sir, yung kaibigan ni Morley na kapitan, Kapitan din nung mismong sa barangay area. ng So Pinangyarihan. maging police, di siya kayong awatin. Ang nakaawat, yung kapwa niya chairman. Okay, dumating ang police, yung pang-apat na tawag, siguro nakulitan na talaga, pinagbigyan kung sino man yung nagsumbong na kasamahan ng inyong anak sa restaurant. So pagdating, tuloy-tuloy pa rin pananakit ni chairman at kita sa video at hindi kayang awatin ng police. Totoo. Hindi mo nakita yung dalawang pwesto sa ano. May dalawang police. Nasaan yung video ng dalawang police na umawat? Meron po. Nakikita yun. Meron? Parang po. Okay, pwede huwa natin mamaya pag-akit sa Opo, radyo. opo. I-produce natin yan, i-akit at sa kamkrami. Kasi ang gagawin po natin, on the spot, patatanggal natin yung lisensya sa chairman. Kung may lisensya yung baril. And then, direct filing po ito, ipa-ombudsman natin. Patatanggal natin to si chairman. Kanina po, narinig nyo itong si Major Ronnie Casilla, yung pong Chief of Police po ng San Isidro, Nueva Ecija, itong si Major Casilla, nagbingi-bingihan po sa amin. So I thought talagang kanina, nung hello siya ng hello, na hindi niya kami napapakinggan. Pero nung tawagan namin ulit, pinatayan na po kami ng cellphone. So, ibig sabihin, talaga nagbibingi-bingihan lang po ito at umiiwas. Ito pong si Major. Tinatawagan po namin lahat ng kapulisan, maging si Mayor ng San Isidro, Nueva Ecija, hindi po kami sinasagot. May balita ho kasi na yan daw si Chairman ay kamag-anak ng Mayor ng San Isidro. So, Mayor, if it's not true na kamag-anak ka nitong si Chairman Morley, sagutin niyo pong tawag namin mamayang 2:00. At kapag halimbawa, totoong kamag-anak niyo nga, at hindi nyo kinukonsinti itong si Morley, then you still have to answer our phone call mamayang 2:00. At doon naman po sa mga kapulisan sa Nueva Ecija, humanda ho kayo mamayang 2:00. Meron akong pamamaraan na para kayo po'y mapipilitang sumagot mamayang 2:00. Ang mayor ni po doon ay babae, si Vina E. Lopez. Meron kasing post dito noon si chairman, sabi, pakiboto po ang pinsan kong si Vina E. Lopez para mayor ng bayan ng San Isidro. Salamat po. So alamin natin kung talagang kamag-anak ni mayor itong si chairman, first cousin. Now, ang nakakapagtaka, hindi kami sinasagot ni mayor. Ay alam niya na kami ang tumatawag. Kakilala niyo ho ba itong si chairman ng pamilya niyo? Hindi po. Pero ito bang si anak niyo at saka si chairman magkaibigan? Bakit Magkaganon daw eh. Magkadikit sabi ng mga nandun. magkadikit? Nagbibiruan sila pag nakikita sa restaurant. Paano sila nakapagbiruan? Eh, hindi naman nakapagsalita ang anak niyo. Biro lang po para pong yung niloloko-loko lang po ganun. Parang, kasi ano po si Pipi na may pagkabading-bading po, so madali po siyang biruin na ganun. Sinong una nagpagbiro pag nakikita yung dalawa? Yung kapatid ko po. Biniro na rin nila kaya siguro biniro. Siya. Okay, so ibig sabihin kabiroan niya ito si chairman. Chairman siya. Kaya lang nibiro ng PP siya kung binibiro din niya. Okay. Binibiro nila. Nilang dalawa pati yung isang kapitan ng bayan na si Kapitan, ano pangalan? Toothpick. Sino po si Kapitan Toothpick? Yun ang kapitan ng sana Sa area po pinangyarihan po. pinangyarihan. Yun ang umawat Pero saan nangyari ito? sa poblasyon. Sa poblasyon. Magkadikit lang naman. Na kung saan si Kapitan Toothpick ang chairman dyan. Si Toothpick yung umawat. Yun ang umawat. So lumuso pala si chairman doon sa poblasyon. So hanggang ngayon walang pasabi si chairman? Wala na pupunta sa ano. Wala. So parang wala nangyari. Nung dinala niyo po sa ospital yung anak niyo, wala man lang pumuntang taga-barangay? Wala po. May pulis ba pumunta ron para interview yung anak niyo? Nag-escort na po kasi may threat po sa amin na pag daw dumaan kami doon sa uwi na uwian namin, nakaabang daw po si Kapitan doon. Pero Nung gabi kinuha namin yung anak ko, sir, sa restaurant, nagdinaan natin sa presinto para makakuha kami ng pulis Bablat or police report? report para ano na sa ospital. Request, Request. Nag-text sa amin na huwag kami dadaanan sa Pakala, uwi na kami dahil nag-aabang doon. Siya nagdadrive ng sasakyan. Natanong namin nga, andun nga yung kanyang nakaabang nga siya ron. Dumiretso kami ng ospital. okay, SOP ho kasi yan kapag merong mga nabugbog at alam naman ng mga pulis na nabugbog, di ba? Dapat sasamahan ng pulis sa ospital, ipamedical yung nabugbog at i-hold yung nambugbog tapos iba-blatter. Interviewin yung nabugbog at interviewin din yung pong nambugbog kung hindi pa nakukulong. In this case, wala.
wala pong pumunta ng pulis para interviewin yung kamag-anak man lang ng nabugbog. Nahirapan niya po kami sa pag-blatter. Pinagantay po kami ng matagal doon. Ayaw i-blatter. Slight lang daw yung injury. Regardless, kung slight, Nilis ko yung damit sa likod. Tingnan mga kako kung slight yan. Puro dugo na yan sino sabi po na slight lang daw kaya Police. i-blatter? Yung Hintayin daw po muna yung resulta daw po ng medical bago po i-blatter. Sino nagsabi noon? Yung investigador po naka-duty Police station to na may sa poblasyon o sa poblasyon po. Mismo San Isidro po. so maging sa Alua at saka sa poblasyon ayaw kumilos. Kung sa alawa, sir, panay barangay tanod lang. Ang pulis nandito sa poblasyon sa Okay, sige. So yung sa poblasyon, alam ng pulis na nabugbog, ayaw nila i-blatter. Ang gusto pa, sir, sa barangay lang daw yung kaso na yon. Ay, hindi pwede. Yun ang unang sabi sa atin Okay, sige. Akyat tayo mamaya sa taas. Gagawa ko ng remedyo na mananagot tong si chairman.